Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-upload dahil nga nung nagkasakit tayo, hindi ko na kaya, hindi rin kaya ng katawan, hindi kaya ng isip, mag-isip ng content, ng magandang content na makapupulutan nyo ng mga bagay-bagay. At yun nga, dahil sa hindi ako nakakapag-upload, nawala na rin tayo ng viewers. So, puro shorts na lang, as much as possible. Napipilitan ako mag-upload ng shorts dahil ayoko nga mawala ng ads, 'di ba? Ang hirap nating inating to, pero yun nga, ayokong mag-upload ng basta-basta lang talaga kasi nga gusto ko may kwenta yung ating i-upload. Kaya, ayun, kesa naman walang kwenta ang may upload natin, hindi na rin talaga ako nag-effort dahil hindi na rin kaya ng katawan ko, ng utak ko, dahil pag nagkikimo po tayo, medyo sabaw yung utak, minsan nagsasalita tayo, hindi nawawala yung gusto nating sabihin at yung katawan natin minsan masigla tayo, minsan hindi. So, itatakal natin ngayon, isi-share ko lang parang recap ng aking for hospitalization for this year. Ayun na nga, umpisahan natin. Bali, December 31, 2023, nag-grocery kami, mag-New Year, inassume ko na 2024 kasi gabi naman na yon. So, tawag dito, December 30, nag-grocery kami, then pauwi na sana kami, biglang nag-palpitate yung heart ko ng napakabilis, talagang mabilis. Wala pa itong watch na to, kaya hindi ko pa alam kung gaano siya kabilis. Waiting ako noon for operation talaga. Then, ayaw ko magpadala sa ospital. Umuwi pa din kami. And yun nga, pagdating sa bahay, mga ilang oras, siguro mga 3 hours yun na nagpapalpitate. Hindi ko alam kung gaano kabilis. Then, nagdasal lang tayo. Tapos, ayun nga, biglang all of a sudden, biglang nawala. Okay na ako, sabi ko. Kasi medyo humiga lang ako sa sofa namin. At hindi ko kayang umakyat sa taas. Then, ayun na nga, nung okay na ako, pumanik na ako, para walang nangyari. Hanggang nasarap ng tulog ko, kinabukasan is 31. Ayun, biglang nakaupo lang ako sa recliner, biglang umatake na naman siya. Tapos sabi nila, tara na sa ospital. Sabi nila, dalhin ka na. Sabi nung aking medyo lalay pa ako that time, mataba bang kaya mo pa magpahatid ka na, sabi niya. So, nagpahatid na rin ako kasi umuulit diba? Tapos, ayun, pagdating sa emergency, siguro ang biyahe from dito sa bahay hanggang emergency is 1 hour mahigit kasama yung traffic. Nagpagdating doon, chinek up ako, tapos ang pulse rate ko is nasa 300. So, masyadong mabilis, pwede akong mag-cardiac arrest kasi mapapagod yung puso ko. Ilang oras na mabilis. So, nagkagulo, nilagyan ako ng mga aparato hanggang sa nag-200 plus. Pero, dahil sa 200 plus is hindi pa rin normal, nag-decide sila na gamitan ako ng restart ng puso. I forgot lang kung anong gamot yon. Nilagay dito sa aking, diretso sa ugat. At ang pakiramdam nun is parang mamamatay ka na kasi restart, talagang titigil yung puso mo. Napatingin ako sa asawa ko, akala ko katapusan ko na. And right doon, mga ilang seconds lang, biglang okay na and nag-normal na yung heartbeat ko. So, ayun, nag-decide sila na i-confine ako for monitoring. Pero dahil mayroon akong ubot sipon, kailangan kong
i-test kung baka may COVID ako bago ako dalin sa totoong ward. Then, ayun na nga, pinasok ako dun sa COVID ward. Pero nakahiwalay naman, pero same ward, pero kumbaga close yung ano. Pero mag-isa ako, madilim, doon na ako inabutan ng New Year. Pero bago pumutok ang New Year, kinuha na yung mga kasama ko doon at sinabihan kami na okay na. Ngayon ako, nagtataka ako bakit hindi ako kinukuha hanggang inabot na ng kinabukasan. Morning, New Year, exactly New Year, sinabihan na ako ng doktor na clear naman ako, dadali na ako sa ward, pero nagtaka naman ako, nag-lunch time na, wala pa rin pumupunta o hindi pa rin ako kinukuha. So, nag-message na ako sa mister ko kasi walang nag-aasikaso sa akin doon sa Ward 10. Hindi ko alam kung kulang sila sa tao o dahil may New Year nga, syempre baka meron di pumasok, di ba? Nagkaroon pa ng gulo, napaaway pa yung mister ko kasi wala daw bakante ang sabi nung in charge sa Ward 10. Pero ang sabi nung mister ko doon ang sabi ng nurse doon sa mister ko, wag ko kayo maniwala dyan. Pero ang pagkakaalam ng mister ko, siya ang duty doctor that day. Marami hong bakante, sabi ng nurse. So, nagwala na rin yung mister ko kasi nagtaas ng boses yung nurse, yung doktora. Tapos naglaylo siya. At yun nga, kinuha na ako. Kailangan pa makipag-away bago kakunin, di ba? At nung pagpasok nga namin sa Ward 10, apakaraming bakanting kama. Mga nakabaligtad, mga nakatagilid, as in, ganon. So, hindi na namin hinabol anong rason ng doktora, bakit niya pinigilan yung pagtanggap sa akin, pag-admit sa akin sa ward na yon. Pinalipas na natin kasi New Year, di ba? Tapos yun nga, minonitor ako, mga ilang days lang ako doon, lumabas na rin ako. Kasi nag-iintay din ako ng admission. Then, nakauwi na rin ako siguro nga 1 week, di ko na nabilang yung araw na yun. So, umuwi na ako, tapos, month of February, kinausap ko yung onko ko. Yun nga, sabi niya, wag na muna sana akong operahan. Magpahinga lang muna ako. Pero ang gusto nga ng mga oncologist ko, maoperahan na ako dahil nga habang wala pang kalat. So, sa madalit salita, na-admit ako ng February, then naka-schedule na ako for operation, kinuhanan na ako ng mga laboratories, siguro 2 days bago yung schedule. Relax naman ako, hindi ako ninenervyos. Nanonood lang ako ng It's Showtime. Bigla ko na namang naramdaman yung palpitation. Sa unang mga ilang minutes, hindi ako nagsasabi sa mister ko kasi nga ang tagal kong inintay yung operation, guys. Mahigit 1 taon na hindi ako na-operahan. Gusto ko na rin ma-operahan para matanggal na nga to. Pero nung inurasan ko, nung makita ko yung oras, kailangan na papunta ka sa nurse station, sabi ko, nagpapalpitate ako. So, pinapunta muna, may mga intern. Hindi nila makuha yung heartbeat. Kahit ito, try again. Kasi ito nakakakuha to ng heartbeat. Ayun. Ganun pala yun, guys. Pagka sobrang, ang tawag dito, sobrang bilis, hindi pala kaya kahit yung mga stethoscope, hindi makuha yung heartbeat mo. So, nag-report yung mga intern, hindi ho namin makuha. So, pumunta na yung mga resident. Tapos, halos lahat na ng doktor nakaikot na sa akin. Sa pakiramdam ko, gabi na, ng mga oras na yun, parang biglang gumabi.
Siguro dahil nagdidilim yung paningin ko. Lahat ng intern, lahat ng nurse, lahat ng doktor, ng surgery department, nakaikot sa akin. Hanggang sa nag-decide, pati endo, pumunta na. Yung cardiologist, nagpunta na din. Nandun na. Hanggang nag-decide na naman sila ng, lagyan na naman ako ng kalma ng pamparestart ng puso. I-comment ko na lang sa comment section kung anong gamot yun. Pero na-upload ko na yun dati. Makakalimutin lang ang lola nyo. Kaya hindi ko na maalala. At ayun nga, siguro 2 shot ang nailagay sa akin bago ako umukay. Akala ko, ala na naman to. Sabi ko, siguro sa 3rd time, bibigay na ako. Hindi ko nakakayanin. Then, nag-decide sila na ilagay ako sa SICU. Kasi may mga pasyente, kasi yung ward na yun is for surgical, for operation. Meron papasok. May bakante sa SICU, and sakop naman nila yung SICU. Doon ako nilagay for monitoring purposes. Ayun. For monitoring purposes, siguro 1 linggo akong minomonitor. Pero may time pa rin na umaatake pa din siya. Tapos binigyan na ako ng gamot para sa pagpapabagal ng pitig ng puso at pagkontra. Tapos, ayun na nga. So, postpone na naman yung ating operation for the 2nd time, di ba? For the 3rd time, actually, kasi last year pa ako dapat na opera. Tapos, ayun nga, February ako pumasok, lumabas ako ng March 1 or 2. Pagkatapos, May, punasok ako ng May, for operation na naman. Sabi ko, May, sana wag naman birthday ko. Pero yun nga, inabot din ako ng birthday ko dahil may mataas na sugar, mga laboratories. Birthday ng mister ko ako na operahan. At sa wakas, natuloy na din, hindi ako inatake ng palpitation. Birthday mismo ng asawa ko nung ako ay naoperahan, kaya nung kalmado naman ako, hindi ako ninenervyos, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil yung pananalig na lang natin at yun nga, sinasalalay ko lang sa kanya yung buhay ko at tanggap ko na. And yun, nung nagising ako, pinuha ko sa ward ng 1 p.m. Nagising ako 10 p.m. And pinupwesto na ako sa sa recovery room. And unang nasambit ko na lang ay, thank you Lord. Kasi nga, nagising ako, di ba? Inabot ako ng mga May 15, halos almost 1 month. Almost 1 month ako. From inadmit ako hanggang makalabas ako, almost 1 month. But, yung flapping na ginawa sa akin is nagkaroon ng problem. So, nakabuka po ito for 4 to 5 months yung sugat ko. So, inadmit ako ng September. Tapos, para ipa-plastic surgery, i-close, yun ay pang-port, di ba? Ayun na nga, dahil may infection, almost 4 weeks. 4 weeks akong nag-antibiotic hanggang after ng operation, nag-antibiotic ako. At eto na nga ngayon, medyo natutuyo na, medyo pahinga-pahinga sa bahay, and sana tuloy-tuloy na yung paggaling. Yun lang guys, yung recap ng aking hospitalization since November naman at magdi-December na, and hopefully matapos ang taon na to, wala na, last na natin ma-hospital dahil talagang magdanas ako ng maraming yung ugat ko bilang cancer patient at nag-chemo, wala nang makuhang magandang ugat, panay na putok, at pati dito sa mga daliri na to, nilagyan na rin ako ng Heplak na tumatagal lang ng 2 days, tapos na hahanap na naman ng ugat.
At yun yung talagang masyado kong dinibdib. Pati yung pinagkuhanan dito ng balat na itatapal dito na napakahapdi. Mas masakit pa siya kaysa dito. Ayun, natapos na tayo. Yun lang. Ang mapapayo ko lang sa mga cancer patient, cancer warrior, magpakatatag po kayo, yung pananalig nyo, at saka huwag kayong masyado mag-isip ng negative, kasi marami nagsasabi sa akin, ultimong surgeon ko, sabi niya, si Mami, ang lakas-lakas parang walang sakit. At marami para namang wala kayong cancer. Kung di nyo nga sabihin wala kayong cancer, hindi ko may isip na may cancer ka, parang normal lang. Yun lang, siguro dahil positive thinker tayo, huwag nyo masyadong dibdibin. Maaring iba yung kaso nyo sa kaso ko. Pero dagdag factor po yung huwag kayong mag-stress. Huwag yung stressin yung sarili nyo. Makakaraos din tayo. At yun nga, tanggapin na lang natin ang katotohanan. Nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Kaya, live life to the fullest. Enjoy life. Yun lang. Bye!